Good evening everyone, kamusta po kayong lahat? Our topic and devotions for tonight is from the book of John chapter 18 verse 33 to 38. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, "Are you the king of the Jews?" "Is that your own idea?" Jesus asked. "Or did others talk to you about me?" "Am I a Jew?" Pilate replied. "Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?" Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is from another place." "You are a king then," said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king? In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me." "What is truth?" retorted Pilate. With this he went out to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." So, dito po si Lord, ang Panginoon ay lumating na King and Lamb, or man and lamb, servant and king, na nagsimula ang paghahari nung pinanganak siya upang maghari. So, sabi nun po, "You say you are a king." Sabi ni Jesus Christ. So, yun yung kadahilanan upang maghari. At dito, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, nagsimula na ang kanyang paghahari. Nung naghahari na siya, nagsimula na yung pananakop ni Hesukristo. And that's the beginning of the redemption. Na yung paghahari ng Panginoong Hesukristo. Jesus was born to become a king whose kingdom is from heaven and earth. At yung a person can be so near to the kingdom. And kung ang isang tao malapit na sa Panginoon pero hindi pa siya kabilang sa Diyos, katulad ni Kayapas at ng mga Israelita noong panahon, nandun na sila or nasa pintuan sila ng kaharian pero hindi sila kabilang. Si Pilato ang lapit-lapit na sa King of Kings and Lord of the Lord. Nung na-encounter niya si Jesus Christ at nakakausap niya, nakakasalumuha at the same time kasama niya, pero hindi pa rin siya nakabilang sa hindi niya man lang naunawaan na ang ating Diyos ay hari ng hari. At a person can have the greatest opportunities na makausap ang Panginoon. Kasi noon, yung mga nakakausap ng Panginoon ay nandun na sa kanilang oportunidad na nakakasalamuha, pero hindi nila kinikilala sa Jesus bilang tagapagligtas at Messiah. Ang Panginoon at Diyos na nagkatawang tao. At yung kahit na sino man na tao noon, na minsan kausap natin patungkol sa Ebanghelyo, sa Bible, na para mailapit natin sila, pero wala silang pakialam. Sinishare na natin sila ng gospel, pero parang wala silang naririnig, karap mo na, nandun na sa church, pero wala silang interest. Wala silang interest na magsuko ng buhay ng kanilang sarili sa ating Panginoon. Pero merong mga pagkakataon na marami silang oportunidad na yung oportunidad na mapasailalim sila sa paghahari ng Panginoon. Pero they ignored it. Kaya, kung ikaw, na parang si Pilato, na merong pinakamahalaga na perlas,
Huwag mo itong ibigay sa baboy kasi yurakan lang yan sa putikan. Parang yung pakikitungo natin yan, nandyan na si Jesus Christ pero hindi natin pinapahalagahan. So, do not be like Pilate na sobrang lapit na sa Panginoon, sa Diyos, pero hindi binaliwala niya na ang lapit-lapit na sa kaharian ng Diyos, ang lapit na sa hindi pa siya nag-surrender ng kanyang buhay. Ang lapit niya na sa Panginoon Hindi pa siya nanampalataya na ang Panginoon ang Savior ng buhay. So, kung may pagkakataon kayo na mapalapit sa Panginoon, huwag niyong i-grab niyo na yung opportunity na yan na maligtas kayo. Or huwag niyong gayahin sa Pilate na huwag palalampasin yung oportunidad na nandun ka na Na minsan, kapag ka nag-share tayo ng gospel, kahit hindi nila masyadong pinapansin or wala silang interest, kailangan ipanalangin natin na yung tao na yon magkaroon ng pagkakakilala sa Panginoon. Na kahit sa pamilya mo, kadalasan yung mga pamilya natin, sila pa yung kahit alam nila na wala lang tayo ibang patutunguhan na huwag natin ubusin yung oras natin na mamuhay tayo sa kadiliman. Yung matuto tayo, lumago tayo sa salita niya at lumaganap yung words niya. Hindi lang sa pamilya, kaibigan, kundi sa mga tao. Alam natin na may mga burden sa buhay na sana makakilala sila sa ating Panginoon. Yung promise of redemption na yung church at body of Christ na dumagsa yung mga tao na yung mga mahal natin sa buhay ay hindi kasama sa mga dumadagsa sa Panginoon na bumisita sila sa church at ipag-pray natin sila na unti-unting makakilala at maging malapit sila sa Panginoon. Kasi para mabuksan ang puso nila at isipan na huwag silang manatiling katulad na Pilato. Yung kahit may opportunity sila, binabaliwala nila. Hindi nila binibigyan ng interes. Kasi sabi ni Jesus Christ, kung lahat ay dahil naparito siya para makilala siya at malaman yung katotohanan. So, yung katotohanan na everyone on the side of truth, na makilala siya, na marinig nila yung salita ng Diyos. Yung sabi ni Pilato na, what is the truth? Pero yung talata, nung tumalikod sang si Pilate, yun yung pagkakataon na dinedman niya yung pagkakataon or binaliwala niya yung pagkakataon sa buhay niya na yun pa yung makakapagligtas sa kanya. Pero ipanalangin natin sa Diyos na bawat tao magpalambot sa puso nila na magbukas ng kanilang isipan. Pray that God na yung mga family members natin mapalapit at makilala ang Panginoon sa Kristo. Dahil yun ang pinaka-importante kung ano yung mission natin dito sa mundo. Ano man yung pasanan nila, yung mga bigas sa puso nila, ipag-pray natin sila para mawala